Matagal ka nang nagtatrabaho pero di ka pa din umaasenso. May negosyo ka nga pero hindi naman lumalago. Kumikita ka nga pero wala ka naman naiipon. Naranasan mo na ba to? Yung feeling na paulit-ulit na lang ang problema mo sa pera. Pwes, hindi ka nag-iisa. Maraming Pinoy ang nakakaranas ng ganito dahil sa tinatawag na money traps. Ang money traps ang umuubos lagi sa pera mo at humaharang sa daan mo patungong financial freedom. Mahalaga na malaman mo ang mga money traps na to para maiwasan mo at yan ang ibabahagi ko sa video na to. Ang 10 money traps na uubos ng pera mo at magbabaon sa'yo sa utang. Number 1. Neglecting financial education. The only thing more expensive than education is ignorance. Kaya paulit-ulit ang problema mo sa pera kasi di mo naman alam kung ano ang dapat mong gawin sa pera. Kung alam mo paano i-manage ang pera, hindi ka kakapusin ng panggastos. Kung alam mo paano mag-ipon ng tama, magkaka-savings ka. Kung alam mo paano mag-invest, yayaman ka. Kung alam mo paano protektahan ang pera mo, hinding-hindi ka maghihirap. Make sure na meron kang sapat na knowledge sa pera. Cause whether you like it or not, money makes the world go around. Importante ang pera sa buhay natin. Ito ang magbibigay ng komportableng buhay sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Number 2. Living beyond your means. Malaki man o maliit ang iyong income, kung mas malaki lagi ang ginagastos mo kaysa sa iyong kinikita, wala ka talagang maiipon at mababaon ka pa sa utang. Kaya bigyan mo ng limit ang paggastos mo para di ka laging sumusobra sa budget mo. I-apply mo din ang tamang formula sa pag-iipon para meron ka din na itatabi. Ang formula ay income minus savings equals expenses. Make sure na pagtanggap mo ng kita, unahin mo lagi ang magtabi para sa iyong savings. At ang natira ay gastusin mo sa iyong mga basic needs. At kung may sobra, yun ang gastusin mo para sa iyong mga luho. Number 3. Impulse buying. Ito ang paggastos ng wala sa plano dahil nadala ka ng emosyon mo. Ang emotional spending ang isa sa umuubos ng pera ng mga Pinoy. Regardless kasi kung ano man ang nararamdaman mo, basta may pera ka, ay hahanap ka ng paggagastusan. Halimbawa, kapag malungkot ka, ang madalas na pumapasok sa isip mo ay ang i-treat ang sarili mo, kumain sa labas, mag-shopping. Ganon din kapag masaya ka, ang madalas na pumapasok sa isip mo ay i-treat din ang sarili mo, kumain sa labas, mag-shopping. Kaya huwag magpadala sa emosyon. Make sure na bago ka gumastos ay tanungin mo muna ang iyong sarili. Kailangan ko ba talaga ang bibilhin ko o gusto ko lang gumastos? Number 4. Lifestyle inflation. Habang lumalaki ang kita, lumalaki din ang gastos. Maraming Pinoy ang nadadali sa money trap na to dahil di mo din sila masisi kasi lahat naman tayo ay gustong maranasan ang marangyang buhay. Yung buhay na hindi mo naranasan nung maliit pa lang ang kita mo. Yung tipong dati, okay lang sa'yo ang 3-in-1 coffee. Nung lumaki na ang kita, lagi ka nang naka-Starbucks. Dati, okay lang sa'yo mag-jeep o mag-FX. Nung lumaki na ang kita, lagi ka na naka-Grab. Dati, okay lang sa'yo kumain sa karinderya. Nung lumaki na ang kita, lagi ka nang naka-fast food. Kaya pansinin mo, nung dati na maliit ang kita, napagkakasya ang pera. Nung lumaki ang kita, kinakapos na at nagkakautang pa. Dahil yan sa lifestyle inflation. Kaya para maiwasan ang lifestyle inflation, kailangan mong mag-budget o yung tinatawag na planned spending. Kailangan nakaplano kung saan mapupunta ang pera mo para kontrolado mo pa din ang paggastos mo. Number 5. Lack of financial goals. Walang direksyon ang pera mo kung wala kang financial goals. Kaya ang nangyayari madalas ay puro palabas ang pera because money is meant to be spent. Kaya nga pansinin mo kapag may pera ka, naghahanap ka lagi ng paggagastusan kahit di mo naman kailangan. Pero kung meron kang financial goals, mahirap para sa iyo na gastusin ang pera dahil alam mo na meron kang pinag-iipunan. Number 6. Neglecting insurance. Huwag mong baliwalain ang health and life insurance. Hindi ito gastos. In fact, ito ang sasalo sa iyo at sa pamilya mo sa panahon na magkaroon ng di inaasahang pangyayari. And I learned this the hard way. Noong 2008, na-diagnose ng cancer ang nanay ko. Ginawa namin lahat para gumaling siya hanggang sa naubos ang aming savings, nabaon kami sa utang, at nabenta ang mga properties namin sa napakamurang halaga.
Ang ending, hindi namin naisalba ang buhay ng nanay ko dahil naubos na lahat ng pera namin sa kanya at di na namin kinaya pang ipagpatuloy ang gamutan niya. Naranasan namin ang matinding financial disaster dahil walang insurance si nanay. Kung meron sanang insurance ay mapagpapatuloy namin ang gamutan niya at posibleng gumaling pa siya at hindi kami maghihirap financially. Kaya wag mong baliwalain ang health and life insurance. Kung interested ka dito, you can reach me out to my social media accounts para matulungan kita. Number 7. Neglecting emergency fund. Ang income mo ang binabayad mo sa iyong monthly expenses. And the moment na mawalan ka ng income, saan ka kukuha ng panggastos? Diyan papasok ang emergency fund. Ang emergency fund ay ang pondong gagamitin mo kapag nawalan ka ng trabaho o walang kinikita ang negosyo mo. Ang emergency fund ay dapat na nasa 6 to 12 months ng iyong buwan ng gastusin. So kung ang monthly expenses mo ay nasa 20,000 times 6, that's 120,000. Times 12, that's 240,000. Kailangan mo ng 120,000 to 240,000 na emergency fund. Hindi kasi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin for the next months and years. Pwede ngayon kumikita ka pero bukas hindi na. Katulad nung nangyari nung pandemic. Maraming tao ang nawalan ng trabaho at marami din ang nagsarang negosyo. Number 8. Ignoring retirement savings. Di porket bata ka pa ay babaliwalain mo na ang retirement fund. Sa totoo lang, napakabilis ng panahon. Magugulat ka na lang isang araw, 5 years na agad ang lumipas. Kaya kung kumikita ka na ng pera, i-priority mo to. Huwag ka lang mag-focus sa kasalukuyan. Isipin mo din kung anong buhay ang gusto mo kapag tumanda ka na. Gusto mo ba na pinagpapasapasahan ka ng mga anak mo dahil di ka financially prepared? O gusto mo na pinag-aagawan ka nila kasi marami kang pera? Tandaan mo din na ang retirement mo ay hindi obligasyon ng mga anak mo. Kaya kung meron man silang pera na iabot sa'yo, mabuti. Kung wala, di mo sila pwedeng obligahin. Kaya ngayon pa lang ay paghandaan mo na ang retirement mo habang bata ka pa at malakas. Number 9. Not investing. Mahalaga ang pag-iipon pero di ito nakakayaman dahil limitado lang ito sa level ng iyong sahod o kita. Kung gusto mong lumago ang pera mo, kailangan mong pumasok sa investment. Ito ang sekreto ng mga mayayaman. The rich don't work for money, they make money work for them. Ang kagandahan kasi sa investment ay pwedeng kumita ang pera mo kahit natutulog ka. Make sure lang na bago ka mag-invest ay meron kang sapat na kaalaman sa pag-i-invest. Pag-aralan at suriin mong mabuti ang mga investments na papasukin mo para di masayang basta-basta ang iyong hard-earned money. Di porket narinig mo sa iba na maganda raw, papasukin mo na. Always do your own research bago ka mag-invest. Number 10. Overusing credit card. Maganda ang credit card kung gagamitin mo ito ng tama dahil may mga benefits ito tulad ng rewards, cashback, points, credit score at marami pang iba. Pero kung mali ang paggamit mo dito, ay pwede kang mabaon sa credit card debt. Usually ang mga taong nababaon sa utang ay yung mga sobrang gumamit ng credit card. Swipe lang ng swipe hanggat di pa nare-reach ang credit limit. Isa to sa mga money trap dahil may psychological effect ang paggamit ng credit card. Since hindi ito directly wini-withdraw sa bank account mo, feeling mo ay hindi ka nawalan ng pera. Kaya ang ending ay swipe ka lang ng swipe. At kapag bayaran na ng dues, magugulat ka sa taas ng babayaran mo hanggang sa madedelay ka na ng pagbabayad dahil sa patong-patong na interes. Kaya ang ending ay nabaon ka na sa credit card debt. Sa summary, ito ang 10 money traps na uubos ng pera mo at magbabaon sa iyo sa utang. Number 1. Neglecting financial education. Number 2. Living beyond your means. Number 3. Impulse buying. Number 4. Lifestyle inflation. Number 5. Lack of financial goals. Number 6. Neglecting insurance. Number 7. Neglecting emergency fund. Number 8. Ignoring retirement savings. Number 9. Not investing. Number 10. Overusing credit card. Sa 10 money traps na ating tinalakay, alin sa mga ito ang umuubos ng pera mo? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Mag-follow at mag-subscribe ka na din sa aming social media accounts.
This is Empowering Pinoy saying, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Stay safe and stay empowered, Pinoy.